Ako po pala si Sabino Reyes Camacho Jr., mas kilala sa tawag na Nunoy Camacho ng Samahang Mangingisda kontra Korupsyon, or for short, SAMACO. Sama ka, sama ako, sama-sama tayo. Magandang umaga po sa atin pong mga mangingisda, higit lalo na po sa ating mga panauhin na kasama natin ngayon. Mabuhay po ang ating mga mababatas sa mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso at ng Senado. Bilang pagbibigay po natin ng impormasyon sa ating mga panauhin ngayon, ang mga mangingisda po ng lungsod at lalawigan ng Palawan ay talagang hindi po kami naghinayang o nagdalawang isip na tanggapin na kami po ang mag-launch ng West Philippine Sea Atin Ito movement noong nakaraang Hunyo 12, 2023. Ito po ay na-launch ng Samahang Mangingisda kontra Korupsyon. Katuwang po namin ang Peace Palawan na pinangunahan po noon ng atin pong kasamang si Karine Gabilaga. Of course, sa tulong din po ng Peace Palawan at ng Western Command at ng atin pong mga kasamahan na humigit kumulang po ay mga 300 po kami na nagkaisa, nagkasama-sama na atin pong panindigan na ito pong West Philippine Sea ay atin. This is ours. Kaya nga po, ayaw nga sana natin itong mapabayaan nang sinabi nila na ito po ay may panganib na baka maagaw sa atin, ay talaga pong nanindigan na kami. Halos taon-taon ay nagsasagawa po ang aming grupo ng mural painting contest. Kung mapapansin po ninyo, ilang kanto na po dito sa lungsod, ang mga pader po na dating bakante, ngayon po ay makikipapapansin nyo po na iba't ibang pintura na po ang inilagay ng ating mga local artists na kung saan involved din po sila. Halos lahat na po na involved. Estudyante, mga religious group, lahat po ng sektor ay talaga pong nakialam na, lalo na po ngayon. Kaya natutuwa po kami na ito po ang aming West Philippine Sea Atin Ito ay kakaroon ng pagkakataon na amin pong maisiwalat sa inyo ang iba't ibang uri o klase ng problema at kung anong solusyon. Higit sa lahat po talaga grabe po ang pasasalamat namin sa inyong grupo na sabi nga namin ay marami na tayo. West Philippine Sea, atin ito. At sana po'y marinig po ninyo ng atin pong mga congressmen, ng ating mga senador, kung ano na po ang kaganapan dito sa lungsod ng Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan, para po kami magkaroon ng kalutasan at kaligayahan po ng bawat pamilyang mangingisda. September 8, 1988. Napakaganda po dito ng buhay sa pangisdaan. Dahil nga po sa kapayapaan ng lungsod at lalawigan at magagandang ugali ng mga Palawinyo, kahit po marami ring dayuhan, ay talagang nagkakaisa na mapangalagaan natin ang kalikasan, lalo na po yung yamang dagat, parte po sa mga mangingisda. Sa pagmamahal po namin sa ating kalikasan, pagsuporta sa ating pamahalaan, kami po talaga ay hindi nagpabaya. Nakatulong po kami ng malaki sa pagsishipment po ng aming mga produkto sa ating mga barko. Dati, isang barko lang isang linggo. Dati po ang eroplano, maliit pa. Halos hindi na maisa kayang mga produkto natin. Pero sa kaka-request po namin na palakihan at sumabay pa po ang turismo, ay ito na po ngayon ang resulta. Naging napakaganda na at naging highly urbanized city na po ang lungsod ng Puerto Princesa. Mga mangingisda po natin noon nga, sabi ko kanina, ay sanay na sanay po sila dito sa West Philippine Sea. Ang tawag lang po nila dyan ay Spratly Islands. Maganda po ang kanilang kaisipan pag nandun na dahil alam nila may sasagip sa kanila. Madali silang makipag-komunikasyon sa kanilang mga mahal sa buhay dito po sa Kalakhang, Palawan. Kaya yun po ang ating mga mangingisda noon. At dati po kasi, ang nag-live fish po noon, year 88, dumating po ang early 90s, ay halos mabilang mo lang po sa kamay. At maganda rin ang kitaan. By 1994, kung hindi ako nagkakamali,
ay nagkaroon po ng batas. Batas na ipinagbabawal na ang panguhuli ng buhay na isda at buhay na lobster. Lahatan po, walang basta yung lapu-lapu na pula, bawal po yan. Kung saan pa naman po ang mahal at madaling pagkakita ng ating mga mangingisda, ay yun po ang natutukan at naipagbawal, nagkaroon po ng lokal na batas at ito nga po ay umiral. Yun po ang simula po ng amin nga pong problema. At naisip po ng mga mangingisda na ano na lang bang hanap buhay natin. Marami pong ipinagbawal, lalong-lalo na po sa live fish. Pangalawa po ay pati po yung lobster. Talaga pong hinigpitan nila ng todo. Hindi rin po kami doon naptiwa dahil po talagang mapang-api, lalo na sa trader. Sabi namin, huwag yung budigang pupuntahan ninyo. Dapat ang pupuntahan nyo yung mga mangingisda natin o imi-meeting yung mga mangingisda natin. Wala na kaming nagawa. Sa local transport permit naman po, may babayaran ka. Pag nakapasa po na pwede mong i-shipment, magbabayad ka naman po. Bawat piraso ng isdang suno ay babayaran mo po. Ibang presyo sa buhay, iba rin po ang presyo sa patay. Bawat piraso po, hindi per kilo. Yan po pang isa sa aming mga hinaing. Pero ang isa po talaga sa medyo hanggang sa ngayon po ay parang gusto nang magsara ng ating mga buying stations. Pag nag-oversize ka, may dala silang plywood na nandun nakahiga ang drawing ng suno. Pag lumagpas dito, tiklo ka, kukumpiskain po nila yung isda mo. At higit sa lahat, pagmumultahin ka pa na pwedeng ikasara ng iyong budiga. Dito po sa lungsod ng Puerto Princesa, hanggang ngayon, simula po 1999, bawal po maghuli ang ating mga mangingisda ng pulang suno, lapong baboy at luba. Kaya nakakalungkot pong isipin na sa buong Palawan, na-regulate na po. Ayaw po talaga namin. Nagkataon pa po na dumating po yung unang pagpapatupad nila ay dumating po yung COVID-19, yung pandemya. Kaya yun po talagang hindi natin makakalimutan. Salong-salo po talaga ng mga mangingisda ang kahirapan. Kaso po, hindi naman siguro nila naramdaman ang hirap ng ating mga mangingisda, kaya itinuloy-tuloy po nila. Matapos po namin ipaglaban, grabe po ang pagkadismaya po ng aming grupo. Dahil ako rin po ang nakatuklas na mayroon ulit pala ng close season, pero dito na sa Puerto Princesa. Ang ipinagtaka ko, paano magko-close season ng Puerto Princesa na bawal naman dito ang live fish? Yan po ang isang katanungan talaga po na medyo kahit po ang inyong lingkod na isang leader po ng ating mga mangingisda ay halos masakit po sa aking puso, sa dibdib at sa isipan na maranasan po ng ating mga mangingisda ang isang kahig, isang tuka. Lalo na po yung mga tagalungsod ng Puerto Princesa na wala po talaga kaming alternatibong kabuhayan na ibinibigay sa amin. Lalo na po pag may closed season. Ito na po ay talagang sa pangkabuhayan ng ating mga mangingisda. Katulad po sa baby lobster. Wag na po nating papayagang mailabas pa kahit isang pirasong baby lobster. Bata pa yan, baby nga kung tawagin. Bakit natin yan papayagan? Ay may batas naman tayo na pwedeng payagan lang yan kung gagamitin sa experiment o sa pag-aaral scientifically. Sigurado ko po darating ang araw na wala ng lobster sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Ang may tutulong po ninyo sa amin. Through culture, proper culturing, madadaan po kami sa training, kami pong mga mangingisda dito na marami naman pong may gusto. Kasi nababarat po kami. Dati po 200 per piece. Ngayon 10 piso na lang. Baka may 5 piso pa nga. Yun din po sana ang kahilingan namin mga mangingisda. Di ba maganda? Kasi di palalaki na namin dito mismo ang mga lobster. Hindi tayo mauubusan ng lobster. Almost 2 years na yatang lumipas. Walang naging sagot. Humiling po ako na sana mabigyan kami ng special permit na makapaglagay dito po ng fish cage. Ay parang tinulugan po yata, hindi kami napansin. Hatsiri na po ang silong ng mga kabahayan dito po sa coastal area. Ang isa pa pong programa o proyekto ay ito nga pong Sea Cucumber. Ito pong balatan. Ang lokal po na pagluluto at pagpuproseso.
Gusto po sana namin na humiling sa ating mga congressman at sa ating mga senador na mabigyan po kami dito ng processing ng nasabing balatan o sea cucumber. At pwede rin po kami magdirekta na lang mag-export sa ibang bansa nito dahil mas mataas po ang kikitain ng ating mga mangingisda kung dito pa natin ibibinta sa lokal na merkado. Isa pa po, ito pa po dito ng aming mga nangunguha po ng crabs. Matagal na rin po ako nag-request ng training kung paano po namin ito palalakihin at madidevelop po. Nakaligtaan na naman po kami. Ayaw na po naming maranasan na parang buhay na lang po ng palagi naming mga mangingisda ay parang nakakaligtaan. Nawala po dito ang mga magsusudsod, nawala po yung mga nagunguha po ng mga shrimps, pasayan, sugpo. Dahil po nga sa tourism industry na po ang ating inuna ng ating city government. Hindi po kami kumukontra doon, kaso po naging kawawa po ang ating mga mangingisda. Kawawang kawawa. Ang mangingisda kasi para po kami sa dagat. Na kung natatanggalin kami dito, wag, ilipat na lang nyo kami dito rin. Magpagawa na lang dito ng mini condominium sa mismong lugar ng barangay. Kaya yun po, diretso po tayo sa Bakawanan. Ito pong Bakawanan, gusto po namin sana ito may convert sa eco-tourism and livelihood project naming mga mangingisda. Kaya yun po, mga congressman, mga senador, at iba pang mga legislators po natin na nandito ngayon, sana po mapakinggan ninyo ito. Kasi po gusto namin po talaga mapangalagaan ang ating kalikasan. Maraming salamat at magandang araw po sa ating lahat.